Inaasahan po na may evacuees sa Tacloban Leyte ang Dental at Medical Mission ng Philippine Army roon at muli rin nagdaos ng diskwento caravan ng DTI sa lungsod. May ulat on the spot si Julius Segovia. Julius? Pia, bukod sa pagpapanatili ng seguridad sa lungsod, Dental at Medical Mission din ang hatid ng Philippine Army sa mga residenteng naapektuhan ng bagyong Yolanda. May libreng check-up ang mga sundalo sa mga evacuees sa Convention Center ng Tacloban City. Kaya pila-pila ang mga biktima ng bagyo na gustong magpatingin sa mga doktor. Nasa lugar din ang puwersa ng Japan government kasama ang mga taga-World Health Organization at UNICEF. Libreng bakuna laban sa measles at polio naman ang kanilang hatid. High-risk area raw ang Tacloban City sa Tigdas. Ayon sa WHO, mababang immunization ng mga bata rito sa measles kaya tinututukan nila ang lungsod, lalo pa ngayong sama-sama sa mga evacuation center ang mga residente. Samantala, Pia, nagpapatuloy pa rin naman hanggang ngayong araw ang diskwento caravan ng Department of Trade and Industry. Bukod sa basic goods, nagbebenta na rin ng ilang materyales sa paggawa ng bahay ang caravan gaya ng yero. 50% mas mura raw ito kumpara sa mga mabibili sa ordinary hardware. Nagpaliwanag naman si DTI Region 7 Director Aster Caberte sa issue na bakit daw imbes na ipamigay, ibinebenta pa nila ang mga produkto sa mga sinalanta ng bagyo. Sinabi niya na DTI lang ang nangangasiwa sa murang bentahan ng mga produkto mula sa 6 na manufacturing companies na nakipag-ugnayan sa ahensya. Dagdag ni Caberte, kaya mas mura ang presyo ng mga produkto ay dahil wala ng mga middleman at traders at diretso na ang bentahan sa mga consumer. Magtatagal ang diskwento caravan sa Tacloban City hanggang alas 5 ngayong hapon. Tutungo naman ang caravan sa Borongan Eastern Samar sa susunod na linggo. Yan pa rin ang pinakasariwang balita mula pa rin dito sa Tacloban City. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Julius Segovia.